tungkol sa mga doktrina sa loob ng Iglesia. Praise the Lord. Sabi sa aklat ng Mateo 16, talatang 18, na sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Praise the Lord. Kaya maliwanag na merong tunay na iglesia na itinayo ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoon. At batay sa doktrina ng iglesia ng Panginoon, tayo 100% na tayo sumasampalataya na tayo ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Praise the Lord. Pag sang-ayon kayo, mag-amen kayo. Hindi kayo sang-ayon. Diba? Pero alam ko, sang-ayon ang bawat isa sa atin. Amen? Purihin ang Panginoon. Church, ang iglesia ay kalipunan. Grupo ng mga taong tinawag at inilabas mula sa makasalanan sa libutan. Yan ang ibig sabihin ng iglesia. From the Greek word na ecclesia. Yung iglesia ay pinapanahanan ng banal na espiritu. Diyan nananahan ang banal na espiritu sa pamamahala ng mga apostol na isinugo ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Kaya ang paksa po na aking ipaglilingkod sa iyo, bakit mahalaga subject? Bakit mahalaga na tayo ay manatili sa tunay na iglesia na PMCC Fort Watts? Kaya ang ating misay ngayon, dapat tumbukan na ito. Yung mga iba nga, mga preacher, tumbukan na sila kahit wala sa Biblia sinasabi. No? Ay tayo, very biblical ang ating katuruan at doktrina. Kaya ang ating preaching dapat pagtuturo, tumbukan. Direct to the point. Diretsuhan para maunawaan ang kapatid. Pagpaligoy-ligoy, papaikot-ikot pa. Parang mahirap unawain. Pero pag ang pagtuturo natin ay tumbukan, no, diretsuhan, mauunawaan natin, mga kapatid. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya, bakit mahalaga ang pananatili sa tunay na iglesia na PMCC Fort Watts? Number 1, sapagkat ang iglesia na Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watts, ito ang haligi at suhay ng katotohanan. Sabi sa 1 Timothy chapter 3, verse 15, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay dapat na maalaman ng mga tao sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Purihin ang Panginoon. Kaya ang iglesia na PMCC Fort Watts, sabi ito ang iglesia na siyang haligi at suhay ng katotohanan. Kaya sabi sa talata, ugaliin ng mga tao sa bahay ng Diyos. Ibang tao, kung ano ang ugali, yun lagi ang ugali. Sabi niya, unawain na lang natin yan. Yan ang ugali. Di ba? Pasinsyahan mo na lang yan. Anak pa rin ng Diyos yan. Di ba? Kaya sabi, tayo ugaliin natin. Saan? Sa bahay ng Diyos. Bakit po? Dahil ang bahay ng Diyos na siyang iglesia, sabi, ito ang haligi
at suhay. Ayan. Pag ang iglesia walang haligi, hindi sumusuhay yan. At alam natin na ang iglesia, ang haligi ng iglesia ay ang mga apostol. Galacia 2, talatang 9. Kaya maraming nagsasabi, kami iglesia ng Diyos. Kami iglesia ni Kristo, pero walang haligi. Di ba? Walang tibay yun. Walang tibay. Kaya ang iglesia na itinayo ni Kristo, matibay dahil may haligi. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya ang iglesia doon, may mga apostol na sinugo, may mga haligi. Ay sa ating panahon, biyaya ng Panginoon. May haligi sa iglesia ng Panginoon. Kaya ang iglesia ay sinusuhayan ng katotohanan dahil sa iglesia may apostol, mga kapatid. Ayan. Pag wala na sa iglesia, ibig sabihin wala na sa katotohanan yan. Hindi na katotohanan ang sumusuhay. Sabi sa 22 verse 29 ng Mateo, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya wala na sila sa katotohanan. Hindi na katotohanan ang sumusuhay, kundi kamalian, kasinungalingan, mga kapatid. Kaya magkaroon tayo ng lubos at spiritual na kamalayan na dito lamang sa church, sa PMCC Fort Watts, masusumpungan ang suhay at katotohanan, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Kaya mahalaga na manatili tayo sa iglesia, sa PMCC Fort Watts. Sabi ni San Pablo sa 1 Timothy 2:7, ako'y itinalagang mangangaral, apostol at guro, sinasabi ko ang katotohanan. Hindi ako nagsisinungaling. Ang guro, tagapagturo ng tama at totoo na katuruan na mula sa Diyos ay ang mga apostol ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, bakit mahalaga na tayo manatili sa tunay na iglesia na PMCC Fort Watts? Pangalawa, sapagat ito ang lugar o dako ng mga taong ligtas na. Purihin ang Panginoon. Yung mga ligtas na nasa loob ng church. Amen. Kaya sabi sa Gawa 2:47 sa Acts chapter 2 verse 41, sige nga, kayo naman, ang palitan tayo, yaman sa disco naman ito. Kayo naman na magbasa sa unang makakakita. Gawa chapter 2 verse Gawa. 47. Chapter 2, verse 47. 7, 47. Ayan. Okay. Sidra. Inilalagdag sa kanya ng Panginoon, araw-araw, yaong Mga liligtas. Lord. Praise the Lord. Kaya araw-araw, nung mangaral ang mga apostol noon, araw-araw may naliligtas. Ganun din ngayon. Araw-araw. Yung mga naliligtas, sabi, inilalagay sa iglesia. Kaya dito, hindi tayo dinaya dito. Alib kayo sa PMCC Fort Watts, hindi ka maliligtas. Hindi gano'n sa atin, ano? Hindi gano'n doktrina natin. Nang tayo pangaralan at nakasampalataya tayo sa Panginoon at tayo ay nabautismuhan, doon tinanggap natin ang biyaya ng Panginoon, yung kaligtasan. Ayan. Praise the Lord! Kaya yung mga ligtas ay
inilagay ng Diyos dito sa iglesia. Kaya ang mga ligtas ay nasa loob ng tunay na iglesia sa Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Worth. Praise the Lord. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. Kaya yung katuruan na sinasabing, if you are saved forever, pag ikaw nananatili sa church. Hindi ka magiging ligtas forever kung ikaw ay mag-backslide. Ikaw ay umalis dahil natisod yung iba ng himagot. Diba? Dapat hindi matisod. Amen? Dapat wag tayo maghimagot. Ano? Hindi tayo magsawa sa paglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Maging spiritual desire natin na ako mananatili sa biyaya ng Panginoon. Bakit? Ako ay ligtas na sa biyaya ng Panginoon. Ang mga ligtas, magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Walang pag-aalinlangan yan. Efeso chapter 2 verse 8. Sige, pakibasa sa Efeso chapter 2 verse 8. Purihin ang Panginoon. Ang sabi, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa inyong sarili, kaloob ng Diyos. Tayo naligtas, hindi dahil sa gumawa tayo, dahil sa mabait tayo. Diba? Naligtas tayo dahil biniyayaan tayo ng Diyos. Amen? Amen. Yung bagamat lahat ng bagay ay biyaya ng Panginoon, di ba? Pero ang pinaka dakilang biyaya ng Diyos sa atin na tayo iniligtas na ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Masaya ba kayo na kayo ligtas na? Dapat masaya tayo, di ba? Amen. Praise the Lord. Na tayo ligtas na. Amen. Di ba? Sabi sa Romans chapter 8 verse 1, ang ibig sabihin ng ligtas na, sabi sa Romans chapter 8 verse 1, wala na tayong kaparusahan. Wala na tayong hatol. No? Hindi na tayo para sa impyerno. No? Wala na tayong mga sumpa. Sabi sa Galatia chapter 3 verse 13. Diba? Sa sumpa at kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Meron nang nagtubos, meron nang nag-ako, nagbayad ng parusa na para sa atin. Kaya tayo sa biyaya ng Diyos ay mga ligtas na tayo. Praise the Lord! To God be the glory. Kaya sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 9, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Praise the Lord. Ano ang pangunahing naligtas sa atin? Yung ating kaluluwa. Yung ating spiritual na pagkatao. Mga kapatid, ligtas na sa biyaya ng Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, sabi niya, na malakas ang loob ko na mawala sa katawang ito na mapa sa Panginoon. Nung nabubuhay pa si Apostol Pablo, sabi niya, malakas ang loob ko na mawala sa katawan. Ibig sabihin, kung siya man ay mamatay, malakas ang kanyang loob. Wala siyang pangamba. Wala siyang kinatatakutan. Bakit? Alam niya ang kanyang paruroonan na siya ay pupunta sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo, malakas ang ating loob, di ba? Bakit? Tayo, mga ligtas na, alam natin ang ating paruroonan na tayo ay para sa Panginoon. Na tayo ay pupunta sa Panginoon.
Purihin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabi sa aklat ng Timoteo, kaya sila Apostol Pablo, ang unang iglesia, nasa Panginoon na sila. Amen. Nasa langit na sila sa madaling salita. Praise the Lord. Hindi yung andun pala sila sa libingan o dahil sumasama daw sa hangin. Walang ganon. Sa Biblia, sabi ni Pablo sa unang Timoteo chapter 4, verse 15. Unang Timoteo chapter 4, verse 18. Walang 18. Pakibasa nga sa unang Timoteo 4:18. Walang 18. Sino ang unang makakita sa unang Timoteo chapter 4 verse 18. Walang 18, no? Ha? Walang 18. Walang 18. Wala bang 18? Wala. Hanggang Ikalawa. Timoteo. Ikalawa yan. Ikalawang Timoteo. Sabi ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. O, di ba sabi? Liwanag ano? Sabi siya ang maghahatid sa akin, sabi ni Pablo, sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya sila ang mga apostol, pati yung mga kapatid, na sumampalataya sa pangaral ng mga apostol, inihatid na sila, naroon na sila sa langit. Kaya yung ibang mga kapatid po natin, na mga umalis na sa katawan, sabi, kinuha na sila ng Panginoon, andun na sila sa langit. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya, mga kapatid, yan ang biyaya ng Panginoon sa atin na tayo ay mga ligtas na sa biyaya ng Panginoon. Kaya yung mga nagsisi, yung mga nabaptize, dapat maglingkod. Huwag nating akalain, ligtas na ako. Kahit di na ako magsimba. Diba? Huwag tayo mag-isip ng gano'n. Diba? Kasi may mga backslider doon sa Karamuan, sa Daraga, ay nabautismo na higa ko. Kahit hindi na magsimba, bautismado na rin. Isipin mo yan. Sabi ko, nagkamali sila sa kanilang isip. Sabi ko, pagka nabautismohan, magsimba, amen? Sabi, maglingkod sa Panginoon. Dahil, sabi ni San Pablo, sa Corinto chapter 15 verse 1, ang ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo at inyong tinanggap, sinampalatayanan ninyo, sabi ni Apostol Pablo, ligtas na kayo mga kapatid. Pero alam niyo ba, may condition na. Kung matyaga ninyong ingatan ang salita ng Diyos na itinuro ko sa inyo. Kaya tayo iniligtas ng Diyos. Diba? Ano ang bahagi natin sa ating kaligtasan? Yung pag-iingat natin, mga kapatid. Ingatan natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Yung iba nga na, umakit daw sila sa bundok, mahal na araw, at kita doon ng libreta. Iba, minimemorize nila yun. Tinatalim sa puso talaga, sa isip. Dahil alam nila, mabisa. No? Iniingatan nila. Pero tayo, paano natin maiingatan ang salita ng Diyos? Ingatan natin sa ating puso. Apat maisulat sa puso natin. Maitanim sa kaibuturan ng ating puso sa ating mga pag-iisip. Mapuno ang ating puso, ang ating isip na mga aral na mula sa Panginoon. Pag ang puso mo pinuno ng aral, parang baso puno ng tubig, umaapaw. Diba? Dapat tayo maging ganun. Umaapaw yung salita na Diyos. Ibig sabihin, na ibabahagi mo, na ipapangaral mo
bakit umaapaw sa iyo ang salita ng Diyos. Praise the Lord! To God be the glory. Kaya sabi ni Pablo, ligtas kayo kung matyaga ninyong ingatan ang salita ng Diyos. Yan ang bahagi natin para sa ating kaligtasan. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya, nung kami mga bago pa lang sa ministry, pag nagsasalita si Apostol, yung mga bishop, habang nakikinig ka, Panginoon, isulat mo sa isip ko ang salita mo na itinuturo ng iyong sugo. Isulat mo sa puso ko, huwag kong makalimutan para ito maipangaral ko ang iyong mga salita. Amen. Praise the Lord! To God be the glory! Yan mga kapatid, purihin ang Panginoon. Sumunod, bakit dapat tayo manatili sa iglesia na PMCC Port Watts? Sapagkat dito lamang tayo makakasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang tamang pagsamba dito lamang sa loob ng iglesia. At alam natin, ang pagsamba na tama at totoo ay ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ngayon, araw ng linggo, marami tayong mga kasabay na sumasamba. Naniniwala sila, sumasamba sila sa Diyos. Diba? Naniniwala sila na ang pagsamba nila, tinatanggap ng Panginoon. Pero, alam niyo mga kapatid, alam niyo, pag ang pagsamba wala sa loob sa tunay na iglesia, hindi tinatanggap ng Panginoon yan. Tayo lamang ang ating pagsamba. Ito lamang ang pagsamba na tinatanggap ng Diyos. Kinalulugdan ng Diyos ang pagsamba natin. Amen? Amen. Pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu. Amen? Lahat ay kinakailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan sapagkat ito ang hinahanap ng Panginoon. Ito ang hinahanap ng Diyos sa atin. Kung ano ang hinahanap ng Diyos, dapat yun ang i-offer. Yun ang ibigay na pagsamba. Pero ngayon, araw ng linggo, hindi lahat na sumasamba ay kinalulugdan ng Diyos. Yan sabi sa aklat ng Marcos. Marcos chapter 7, verse 8. Diba sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, walang kabuluhan ang kalang pagsamba sa akin na pawang mga doktrina ng tao. Iniwan nila ang aral ng Diyos. Pinanghawakan nila ang mga salit-saling sabi ng mga tao. Kaya maraming sumasamba ngayon, iba't ibang mga sikta, ibang mga relihiyon. Sabi ng Panginoon, walang kwenta ang pagsamba nila sa akin. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Tayo mga kapatid, manatili tayo sa loob ng iglesia. Sa Pentecostal Missionary Church of Christ Port Watts, ang pagsamba natin nakakalungod sa harapan ng Panginoon. Ito ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ito ang hinahanap ng Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Nakakasamba tayo sa Espiritu. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya sa pagsamba, pagka nakapokus tayo sa pagsamba, sumasamba ka sa Espiritu. Ibig sabihin, napipil mo ang presence ng Holy Spirit. Uuwi ka, masaya ka. Uuwi ka, maginhawa. Uuwi ka, pinagpala ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Bakit mahalaga pa na tayo manatili sa tunay na iglesia sa Pentecostal Missionary Church of Christ, Port Watts? Mga kapatid,
sapagkat dito natin nararamdaman ang presensya at pakikisama ng Panginoon. Tayo pinapanahanan ng Espiritu Santo. And Nasa atin naghahari ang Panginoon sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Diba sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9? Tayo ang bahay ng Diyos, ang bukid ng Diyos. Tayo ang templo ng Diyos. Itinayo tayo. Ephesians chapter 2 verse 20 to 22. Itinayo tayo para maging templong banal sa Panginoon. Hindi man na. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi niya ibibigay sa mga gawa ng kamay, sa mga inukitang larawan, mga kapatid. Tayo, ang Diyos nananahan sa kanyang mga tinawag, sa kanyang mga nilikha. Praise the Lord. Kaya maging kamalayan natin na tayo templo ng Diyos. Iingatan ko ang aking sarili, ang aking katawan, ang aking buhay. Bakit? Templo ako ng Diyos. Praise the Lord. Pinapanahanan tayo ng Panginoon. Sabi sa kinasaligan ng mga apostol at ng propeta na si Kristo ang batong panulong. Kaya, mga kapatid, outside the church, hindi Espiritu Santo ang kumikilos doon. Hindi Holy Spirit. Kahit mabuwal pa sila nakakaiyak. Di ba? Kahit mabuwal pa sila pag pinatungan ng kamay. Hindi Espiritu Santo ang kumikilos doon. Kahit hubarin pa yung Amerikana at iwas-iwas. Di ba? Di ba yung si ano? Yung Carillo. Hinuhubad yung Amerikana, ginagano. Buwalan yung mga membro nila. Pati yung nagpanggap na nagpakilalang apostol. E nililihan sa mga membro. Imbis lumakas, nagkabuwalan tuloy. Di ba? Holy Spirit ba yun? Holy Spirit ba yun? In the name of Jesus? Hindi Holy Spirit yun. Kumikilos doon. Nung mapuspos ang iglesia, nung araw ng Pentecostes, sila lahat ay nagsipangalan. Nagsipangaral. Nagpapatutuo na si Jesus, siya ang Kristo. Diba? Yan ang tanda ng revival. Matapang to preach the word of God. Ano pa? Nagsalita sila sa iba't ibang mga wika. Kaya sa atin, may mga kapatid na may mga kaloob sa pagsasalita iba't ibang mga wika. Gift of other tongues, gift of interpreter. Sino may kaloob dito ng pagpapaliwanag sa wika? Halimbawa, yung isa nagsalita sa ibang lingwahe, Ancient, Hebrew, Greek. Tapos yung isa naman, pinaliwanag niya, ganito ang sabi ng Panginoon. Kaya yung pagsasalita sa wika, pag hindi lang naman maunawaan ng congregation, huwag ka na magsalita. Diba? Pag sinalita mo yan, dapat may paliwanag sa congregation para lumakas at tumibay ang congregation. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya nasa atin ang Holy Spirit. Tayo ang pinapahanahanan ng banal na Espiritu. Sumunod, mga kapatid, bakit dapat tayo manatili sa tunay na iglesia? Sapagkat ang iglesia na ating kinabibilangan, ito lang ang iglesyang mararapture. Ang pangako ng pag-agaw ng second coming ay para sa iglesia. Pero maraming naniniwala sa rapture, di ba? Lalo yung mga Protestant.
Naniniwala sila kahit yung mga sabalista. Naniniwala sila na may rapture, na darating ang Panginoon talaga sa kawakasan ng huling araw. Pero, ang hindi nila alam, kung alin ang iglesia na mararapture. Kung ibig sabihin ng rapture, pag-agaw, to caught up the church para dalhin sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi sa Ephesians chapter 5 verse 27, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati o walang tungis o kulubot, kundi ito'y narapat maging banal at walang kapintasan. Yan ang ipinapaabot natin ng Diyos sa iglesia. Kaya ang purpose kung bakit may good man of the house, may buhay na apostol, para pasakdalin ang iglesia. Dahil ang iglesia mararapture, sakdal eh. Amen? Tayo lang ang aabot sa kasakdalan. Dahil tayo ang iglesia kompleto sa kaloob, may apostol, may good man of the house. Amen? Praise the Lord. Ang good man of the house, yan ang apostol. To God be the glory. Praise the Lord. Kaya, manatili tayo sa iglesia dahil ito ang iglesia kukunin ni Kristo. Wala nang ibang church na kukunin si Kristo. Kundi ang iglesia banal at walang kapintasan. Kaya ang kasakdalan ay may katiyakan tayo na maaabot ito ng iglesia. At pag sakdal, yung kompleto ng paglilingkod. Walang kakulangan. Purihin ang Panginoon. Pero ang katotohanan, minsan tayo, marami pa tayo pagkukulang sa Panginoon sa paglilingkod natin. Pero ang Panginoon, bago dumating ang Panginoong Jesucristo, bago mag-rapture ang iglesia, ay sakdal. Ang paglilingkod, ang gawain paglilingkod. Sabihin, wala nang mga piso doon. Amen? Sakdal nga eh. Kompleto eh. Kaya nga sabi sa Efeso 4, 4:11, di ba sabi? Pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at mga propeta, evangelista, pastor at bago. Ayan pala oh. Pero pala what? At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta at ang iba'y evangelista, pastor at mga guro. Verse 12, sa'y kasasakdal, ayan, ng mga banal sa gawain paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya tayo, maaabot natin ang kasakdalan ng paglilingkod bago mag-rapture dahil sa kompleto ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa church. Kasi na yung mga ibang relihiyon, ibang sekta, kulang sa kaloob. Pag walang apostol, kulang sa kaloob, hindi sa Diyos yun. Niya ang kasakdalan, hindi nila maaabot yun. Sakdal sa kabanalan. Kaya ang sakdal sa kabanalan, ang sakdal na maglilingkod, para lang sa atin sa church. Outside the church, ang sasakdal doon, yung kasamaan. Kasi bago mag-rapture, lahat sakdal eh. Ang sanlibutan, sakdal ang kasamaan yan. Sanlibutan. Ibig sabihin sa sanlibutan, labas sa iglesia, labas sa atin. Ang sasakdal sa kanila, yung kasamaan. Pero ang nasa loob ng iglesia, ang sasakdal, ang kabanalan. Hindi lang matuwid, hindi lang mabuti tayo, kundi sakdal tayo sa kabanalan, sa gawain paglilingkod. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya ang rapture ay magaganap sa atin. Amen? Tayo ang iglesia mararapture. Dapat hindi natin nakakalimutan yan. Mananatili ako sa PFC support was kahit maraming ampangan, hindi ako matitinsun. Hindi ako magbabackslide. Bakit?
Ito ang mararapture eh. Ito ang kukunin ni Kristo. Praise the Lord. Yan ang purpose kung bakit may good man of the house. Kaya ang purpose, sabi na Apostol, the purpose of the good man of the house, to prepare the church para iharap kay Kristo na iglesyang banal. Praise the Lord! Nalaman natin na ito na ang panahon ng pagbabalik ni Kristo. Fourth watch na. Umaga na. No? Maliwanag na. Yan ibig sabihin ng fourth watch. Umaga na, maliwanag na. Yan. Panahon na ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya, kailan darating ang Panginoon? Itong ating panahon. Ito ang panahon ng rapture. To count up the church. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, sa mensaheng ito na ating pinagbulayan, bakit dapat manatili tayo sa tunay na iglesia na PMCC Fourth Watch? Sapagat ito ang haligi at suway ng katotohanan. Pangalawa, sapagkat ito ang dako ng mga taong ligtas. Kaya pagka na umalis sa iglesia, wala nang kaligtasan yan. Swerte kung makabalik. Di ba? Biyaya kung makapalumbalik. Kami, marami din kaming dinanas sa mga pagsubok. Pero, biyaya na nakabalik at muling nakapagpatuloy sa ministry. Purihin ang Panginoon. Kaya sa mga pagkakataon ito, ang mga mensaheng ito ng Panginoon,